Finally guys, nakapag-ride tayo ulit. Gawa lang tayo ng ownership review dito sa ating 2023 Multistrada V2S. So nabili natin to guys last year September September. So mag 1 year na to guys next month. So nakaka 1,019 miles pa lang tayo. So bihira tayo maka-ride eh. So ngayon, yan, makakapag-vlog na tayo ulit. Gawa lang ako ng short vlog guys about dito sa experience ko sa ating Multistrada. So yung mga nagbabalak bumili ng adventure bike sa Pinas, o may mga subscribers man ako sa iba't ibang panig ng mundo dito sa America, I don't know. So kung mapanood nyo to, right, try to consider, maybe you can consider Ducati, this Ducati. More on handling, performance, kung paano siya i-handle sa road, sa twisties, sa traffic. Napaka-komportable niya i-ride. So far wala pa naman ako nagiging problema. Bukod dun sa suspension, dun sa suspension nito nung bago siya. Siguro dahil na-stuck ng matagal sa kasa, and then nung ginamit ko, marumi yung fork. So nagkaroon ng parang leak ng konti. Pero after cleaning, nung nilinis ng Ducati, nawala naman yung leak guys. So okay na ako doon, di ba? So usually nangyayari yung pagka may mga dumi sa suspension niya. Pag pumasok doon sa may fork seals, usually nagkakaroon talaga ng leak minsan. Pero ngayon okay na siya. So far after that, wala naman ako naging problema sa electronics, sa shifting, sa gears, wala naman. Napaka smooth, napaka sarap niyang i-ride. Comfy siya guys. Mukha siyang mabigat, oo, nasa 200 plus kilos to. Pero pag umaandar siya, napaka-flexible niya, napakadali niyang i-maneuver. Yung nga lang guys, medyo mataas tong seat height nito. Pero Ducati offers low seat sa mga gustong sa mga hindi katangkaran pero gusto ng Multistrada. Pwede naman guys, order kayo ng low seat. So you can do that. Pero itong V2S na to guys, ang mababa na to kumpara dun sa mga ibang Multistrada. Kasi medyo manipis na yung upuan. Pero ang height ko nasa 6 foot ako, 6 foot tall. Sakto lang. Flat foot pa rin naman, flat foot ako. So ideal siguro sa motor na to, mga 5'10" to 6. Below 5'10" siguro mas okay kung order ka ng flat seat. Or kung experienced rider ka naman, wala namang problema yung seat height. So okay lang naman. Yan, so buti dito legal ang lane split. So yun guys, when it comes to handling, magaan siyang i-maneuver, lalo sa twisties guys. Sa twisties napakasarap i-ride ito. Maalala ko nung nag-ride ako sa Angeles Crest. And then yung mga controls niya madali lang naman. Although marami siyang technology, pero sa una medyo ma-overwhelm ka. Meron siyang cruise control, electronic suspension, heated grips. And then yung kanyang panel, yan, marami. Medyo nakaka-overwhelm sa una, pero pag natutunan mo na, wala na. Yan, traction control, ABS, mga power modes. Yan. So very lang naman guys. Hindi naman, kung sanay ka na sa bikes, madali na yan for you. Sa una lang siguro, dahil ako nung una sanay ako sa mga Japanese bikes. Medyo nalito rin ako dito sa Ducati. Pero after that, okay na. After that, okay na guys. Yan. Usually naman, pagka sinet ko to, that's it. Di ko na pinapalitan. Lalo na yung suspension, yung power modes. Pero nakatouring ako ngayon. And then, yeah, yun lang naman. Cruise control, I'm not a fan of cruise control. Pero kung kailangan siguro, like straight road, wala naman sasakyan, yeah. Pero hindi ako fan ng cruise control. Kumbaga kahit meron o wala, okay lang ako. Pero ang pinaka-importante sa akin guys, yung quick shifter. Yan, quick shifter ang pinaka-importante sa akin. So ito, meron na siyang quick shifter up and down. Okay, so napaka-smooth. Lalo na sa high RPM guys, so parang wala kang sinishift. So yun nga lang, talagang kailangan mo siyang iangat
ng 5 to 6,000 RPM. Okay, pero pagka lower than that, pag lower gears like first and second gear, nagka-clutch ako. Hindi ko ginagamit para mas smooth siya. I think lahat naman ng motor ganun eh. 'Di ba? Mas smooth yung quick shifter pagka high RPM. And then yung suspension niya, maganda kasi nga electronic, 'di ba? Hindi mo na kailangan i-calibrate. Meron siyang touring, sport, enduro, and ano ba yung isa? Yan, so meron siyang touring, enduro, sport, and rain. Yan. So apat yung kanyang ano guys, power modes. So napakaganda. And then meron siyang ABS, meron siyang traction control, of course. ABS, traction control, IMU. Yan, meron siyang cornering ABS. Ang maganda pa dito guys, meron siyang feature na pag nawala yung susi mo, pwede mo siyang i-open through passcode. So kailangan mo lang tandaan yung passcode mo. Yan. Engine heat guys, mainit siya, oo, pero sa US dito dahil malamig naman, hindi ko ganong ramdam. Sa Pinas, oo, for sure, mainit talaga ang Ducati. Pero dito, hindi ko naman naramdam yung init niya guys. Yan, dito tayo sa bike shed guys. Bike shed Moto Company. Mag-coffee lang tayo. And additional features ito guys, marami rin siyang charging port. Dito sa harapan meron siya. Okay. Pero kailangan mo lang bumili ng kailangan mo lang bumili ng Type C or USB adapter. And then under the seat meron siyang USB guys. This is so tight. This is tight. Yan. Alright, so eto, we are back here in Bike Shed Moto. Alright guys, so ito, paalis na tayo. Tapos na tayo magkape. It's 7:48 PM. Alright. So yun guys, continue natin yung ating bike review. So kanina pinag-uusapan natin yung handling and suspension. Ayan, ang windscreen niya pinalitan ko na to na medyo mababa at dark smoke. Then yung mga brakes, Brembo yan guys, from master cylinder. And yung kanyang calipers, Brembo M4. And then yung kanyang rotor disc, Brembo din yan. Front and rear, Brembo ang kanyang calipers. Ayan, 2 pots sa likod, 4 pots sa harapan. Of course, dual disc. Suspension niya, Skyhook. And then yung kanyang mga wheels, galing yan sa V4. Okay, lightweight na wheels. Naka Pirelli Scorpion Trail. Ayan, sobrang kapit, maganda for dry and wet. And then yung kanyang taillight, ayan, LED. Ito lang yung ayaw ko, signal light dito, para pang scooter. Maintenance nito guys, every 9,000 miles or once a year, whichever comes first. Ayan, quick shifter nya, Domino, Italy. So halos lahat ng parts nito guys, made in Italy. 19 liters yung kanyang, or 19 or 20 liters yung kanyang tank capacity. Siyempre LED projector headlights. And then matipid naman, usually nasa 40 to 40 miles per gallon or 45. So sa Pinas mga nasa 19 to 20 kpl yon. Yung ilaw niya maganda. Ayan, maganda yung kanyang illumination.
na malinaw. Side mirrors galing din sa Ducati V4 to. Maganda yung kanyang visibility. Ayan. Naka hydraulic clutch tayo, Brembo, pati dito sa brake nya. So wala, masasabi ko lang, lahat ng parts na nilagay dito guys, hindi naman cheap. Okay, talagang ang Ducati iba pagka maglagay ng mga parts. Hindi sila naglalagay ng mga cheap parts. Dito kahit summer guys, malamig. Sa gabi, sa gabi, at saka sa umaga. Sa hapon yun, dumurandam talaga. So ayan, yung mga nagbabalak bumili ng adventure bike, marami naman kayong choice guys. Pero kung gusto niyo mag-try ng isang Ducati, why not? Kung sa Pinas, medyo mainit nga lang, tiis pogi. Pero dito sa Amerika, okay na okay. Yan. Pero kahit na mainit sa Pinas, marami pa rin namang naka-Ducati dyan, diba? Maganda na kasi sa Ducati guys, active yung dealership, active yung mga members, may mga group ride sila. And then syempre yung mga parts premium din. Wala kang makikita cheap parts dito. Even yung mga plastics, yung mga rubbers, maganda. Even tong handle grip nya, maganda, makapit. Mga plastics sa kanyang panel, maganda. Buttons, yung kanyang screen, TFT. Yan. Meron nga palang V2 version to guys. So V2 tsaka V2S. Ito yung V2S version na may extra technology. Siyempre added price din. Medyo mas mahal talaga ang V2S. Parang sa Panigale may V4, may V4S. Torque, short geared kasi to itong mga Ducati Multistrada So torque talaga hanggang mid-range. Pero sa dulo, maintain na lang niya yung speed niya. Alam ko ang top speed dito nasa 200 plus 210 or 15 ganun. But tapos na tayo sa ganun, tapos na tayo sa mga Fast and the Furious. Alam mo yun, galing na tayo sports bike. So hindi na natin gusto ng sobrang mabibilis na mga motor. More on chill ride na lang. Although may power pa rin naman to guys, hindi to mabagal. Kung gusto mo ng power, meron din to. Pero siguro later on, gusto ko mag-try ng mga cruiser bike naman, like Harley Davidson or Indian motorcycles or Triumph, diba? Really recommend this bike guys sa mga sa mga mahilig sa adventure ride. Eto, Ducati Multistrada V2, V2S or V4 kung may budget kayo guys. Go for V4S. Meron din silang desert sled. I think that's the Scrambler. Yung isa, meron pa silang same engine nito pero pang enduro or trail talaga I forgot the name. Pero sa Scrambler meron silang desert sled. Pero for me, adventure, I like this. Kasi ito, meron siyang enduro mode, meron siyang rain, meron siyang sport. So kahit saan pwede naman to. Wag lang sa mga mud, sa mga maputik. Sa gravel pwede to. Light trail pwede, palit ka ng gulong. Kasi pwede mong i-turn off yung kanyang ABS guys sa likod. Pwede mong i-turn off. So pwede mo siyang gamitin sa mga trail. Palit ka nga lang ng gulong na pang trail. So yun guys, yun lang yung short review natin dito sa ating motor. So yun sa akin guys, more on personal experience ko sa bike na to. So yun lang, yun ang masasabi ko. It's one of the best adventure or sport touring bike sa market. Ayun guys, so tapusin ko na yung vlog dito. Thank you for watching guys. Keep safe and God bless.